Yung babaeng taga Samaria ay kumakatawan sa outcast na sinasabing patapon ng buhay. Ito ay liabilities ng sosyudad, hindi siya asset ang paningin sa kanya. Pero ang Panginoon Jesus, pinakita niya doon na kahit ang tao, binabansagan ng sosyudad, unang pamilya, unang sino pa man ang institusyon, na outcast, patapon ang buhay, liabilities sa halip na asset, ang Panginoon Jesus, binigyan niya ng panahon, binigyan niya ng pansin. Because that's the kingdom of God para sa kanila. So na-miss po ng mga alagad yung tagpo na yon. Very exciting moment na binabahagi na ni Jesus yung kanilang conversation, no? Yung kanilang discourse, palitan na mga paliwanag, babae may sasabihin, si Jesus may sasabihin. Na-miss po ng mga alagad yon. Kaya nung bumalik po ang mga alagad, okay na po yung babae. Tumakbo na po sa kanyang mga kababayan upang sabihin ang kanyang natanggap, ang kanyang nakatagpo. Kaya sabi ni Jesus sa mga alagad, ito po yung konteksto nito. Pag binasa niyo yung buo, sinasabi ninyo, 4 na buwan pa ang hihintayin para mag-ani. Yun ang nakikita ng mga alagad, 4 months pa. Pero sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, look up. Tingnan ninyo, itanaw ninyo ang inyong paningin. Tingnan ninyo ang anihin, sagana na, hinog na, upang anihin. Yun po ang nakikita ni Jesus. Ang nakikita ng mga alagad, bibilang pa, maghihintay pa, mga ilang buwan pa. Maraming ganyan kahit dinidisciple, ito nga, tutok na ang Panginoon dito. Ang sabi niya, ay hindi pa time sa akin. Siguro pag natapos ng pag-aaral, siguro mga 4 years, after 4 years, kapag ako'y nakatapos ng pag-aaral, sasali na ako dyan, mag-i-engage na ako dyan, mag-i-involve na ako dyan sa pag-harvest, sa pagwiwin ng kaluluwa, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang iba naman, nakikita na, siguro pag stable na ako at okay na yung mga anak ko, pamilya ko, so siguro mag-i-engage na ako dyan, mag-i-involve na ako. So ang iba, nakikita nila ganon. Merong pang hihintaying panahon. Parang may mga kondisyon pa na kailangang ma-meet nila upang sila mag-engage, mag-involve sa pag-harvest. Pero sabi ni Jesus, look up. Kailangan makita natin kung paano tinitingnan ng Diyos yung senaryo. Yun po ang mahalaga, mabuksan po tayo. Kaya binubuksan po ng Panginoon Jesus yung kanyang mga alagad. Doon sa nakikita niya, look up. Tingnan ninyo, sagana na ang anihin. So, minumulat po tayo ng Diyos. Every time na tayo po ay dumadalo, nagme-meditate, o ano man ang ating every time na tayo po ay nagagawi sa iba't ibang mga lugar, nabubuksan po tayo. Every time na nai-expose po tayo sa lumalaganap, tumataas na ang tas ng kasalanan ng sanlibutan, lalo tayo dapat nabubuksan sa pangitain ng Diyos. Dapat makita natin kung paano tinitingnan ng Diyos ang mga kaganapan sa mundo. Dapat ganon din po ang makita. Nawala. Kasi pag hindi po natin nakita yon, we will do nothing. Halimbawa, yung pamilya mo, nakikita mo na nagkakaroon, they're in trouble. Nandoon yung mga, na-expose yung mga kasalanan. Pag nakita mo, tiningnan mo yan kung paano tinitingnan ng Diyos, hindi ka matatali, hindi ka mapapayapa. You need to do something. Dahil mapapahamak sila. We need yung pong mata ng ating espiritu mabuksan upang makita the urgency of time. Kasi po, dito sa gospel, nakita po natin, yung pagtuturo ng Panginoon, mayroong tinatawag na urgency of time sa Bible interpretation. Sa background po na yon, yung urgency of time, sabi ng Panginoon, may susunod sa Kanya. Lord, gusto ko pong sumunod sa iyo, pero hayaan mo na pong ilibing ko yung tatay ko. Ang sabi ng Panginoon, hayaan mong ang patay makipaglibing sa kapapatay. Halika't sumunod sa akin. Ano ibig sabihin? Bawal bang makapaglibing? Hindi po. Ang ibig po sabihin doon, urgency of time. Kung susunod ka ngayon, sumunod ka na. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Opo. Yan po. Malimit po yan. Mabasa natin sa gospel. You need to respond immediately. Ora mismo, dapat tumugon ka. Tumugon. Huwag mo nang ipagpaliban pa. Sabi nga dito, mga alagad, 4 months pa, Lord. Kaya yung mga alagad parang namamasyal-masyal pa. Parang
Bumabalik-balik pa sa mga dati. Actually, yung mga alagad, ang karamihan sa kanila, bumalik sa kanilang, sa kanilang business, sa kanilang dating ginagawa. Binigyan naman sila ni Lord ng laya. Kasi alam po ninyo, hindi maganda yung tayo po ay parang tinitikis, tayo po'y pinipresyo, parang hinahawakan sa liig. Ang tao po, dynamic po kasi. Ang tao sa dyan, nilikha ng Diyos, huwag mong hawakan sa liig. Hayaan mo siya. Ipakita mo lang sa Kanya. Kung ano ang dapat niyang i-take na daan. Kasi ang tao may sariling disposition. Nilikha po ng Diyos ang tao, may sarili po yan. Kahit po yung bata, makikita nyo, may sarili yan. So, hinayaan po sila ng Panginoon. Maranasan nila. Back to the world, naranasan nila. Back to business, kanilang dating business. And then, bumalik muli sila doon sa grupo ng Panginoon, sa discipleship. Back to the kingdom business. Yun po. Kasi, ang tao po, may mga panahon na gusto niyang maranasan muna bago siya matuto eh. Pararanas naman ni Lord. Pararanas naman ni Lord. Pero, tandaan po nyo, yung time element, urgency of time. Mahalaga po ito. Kasi baka tayo po ay maubusan na ng oras. Maging huli ng lahat. Kaya, kinakailangan mabuksan po tayo. The pressing need of this world, yung kaharian ng Diyos na kailangan na nila, na sila'y pagharian ng Diyos. Jesus, matyaga po niyang pinakikita. Kaya yung mga nagdi-disciple po dito, mga cell leader, matyaga po tayong ipakita sa ating mga kasamahan, sa team, upang makita nila yung nakita na natin. At kapag sila'y nandun na masasabi, ganito pala to. Ganito pala ito. Mararanasan nila eh. Yung po ang ganda doon, mga kapatid. That level na nakita po nila, na nakita mo, makaka-relate na po sila. Ganito pala yun. Ganito pala yung plano ng Diyos. Ganito pala yung proseso na dinadaanan namin. So, yan po. So, minumulat po ng Panginoon ang ating mga mata upang makita po ang vision. Huwag po kayong hihinto. Different angles of life, dapat i-consider po yung part po ito ng process. Lalo po yung mga mahihirap, masasakit, yung to the point na gusto mo nang sumuko dahil sa nangyaring trahedya, problema sa pamilya mo. Yung po ang pinakamatinding nagtuturo po sa atin. Opo. Yung talagang kinakapos ka na, nahihirapan, gusto mo nang bumigay, gusto mo nang sumuko, pero nandiyan pa rin yung biyaya ng Diyos. Wow, grabe. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Yung po, matindi po ang ating makukuha doon na pagtuturo ng Panginoon. Lalo po tayong magmamature sa ating pananampalataya. Lalo po tayong titibay. Lalo pong lilinaw yung purpose ng Panginoon sa ating buhay. Nagkasakit ka, malubhang karamdaman. Yan po, ginagamit po yan. Iba't ibang mga trahedya sa buhay, problema sa buhay. Lalo kang nagiging malapit sa Diyos. Wow. And that is life. Yan po ang buhay na ninanais ng Panginoon sa atin. Kahit ano pong ating danasin. Everything, doon po sa Diyos. Sa Diyos tayo magtitiwala. Ano po ang sabi ng mga nananangan po sa vision dito? A blind man's world, sabi po dito, yung mundo po ng bulag, ito po ay bounded. Limitado lang po ito sa kanyang nahahawakan at nararamdaman. Yung mundo po ng ignorant people ay bounded at limitado po sa level lamang ng kanyang kaalaman. Pero po yung great man's world, ito po ay bounded. Ang maglilimit po sa kanya ay depende po kung anong vision o hanggang saan yung vision. Kaya may tinatawag po tayong ini-enlarge po ang horizon. Ini-enlarge po ang vision. Kasi sa unang tingin mo, hindi mo talaga kuha lahat. It's not complete yet. Pero don't stop there at that point. Kinakailang mag-enlarge at makita mo pa as you look back, doon sa pinapahayag ng Diyos. Halimbawa, nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Ito po, binabalik-balikan na natin mga talatang ito. So, babalik-balikan mo at may ipakikita pa ang Diyos. There's something within that verse upang i-enlarge ang vision mo. Titingnan mo yan. Last year, nakita mo na yan, pero may nakita kang kakaiba ngayon.
habang tinitingnan mong muli, pinagbubulay-bulaya mong muli. May nakikita kang kaibahan kasi may mga revelation ng Panginoon. Kaya hindi sa isang tinginan lamang makikita mo. Makikita mo ng lahat. Mga kapatid, tsatsagain po natin to. Ano? Ang buhay po natin, gagamitin po natin lahat-lahat para po maging malinaw yung pangitain na ibinigay po ng Diyos, mga kapatid. Dapat po maging malinaw. Ano pa po yung sabi ng ibang mga vision guru po dito? Pakibasa po ng mga kabataan nandito. 1, 2, 3, go. Franklin Fields said, "Per eyes limit your sight, per vision limits your deeds." May commercial po niyan. Ano? May advertisement po ay yung mga nagbibenta po ng product na eyeglasses. Ano? May dinodrawing po, may ginagayahan. No? Yung pong nagle-lettering, no? Sa halip na I love Ruby, ang sinulat niya, I love Rudy. Anong ibig sabihin noon? Yung paningin po, labo na. Ano? Malabo na. Pero pag yung vision po, malabo, hindi malinaw, nalilimit po yung deeds, yung galaw. Ano? Kasi konektado po yan, vision tsaka yung discipline, deeds, konektado po yan. Depende po kung anong vision nyo. You will apply discipline for that, and then, yun ang isasagawa mo. So pag malabo po ang vision, kaya yung galaw mo, galawan mo, yung disiplina mo sa buhay, ganon din. Huwag kang magtataka dahil, bakit ganyan siya mamuhay? Kasi depende sa vision eh. Last Sunday, tinalaki po natin sa Proverbs, ano ho? So yung self-restraint, yung self-control, self-discipline, napakalaga po yun. So konektado po sa vision. Kaya ang vision dapat lumilinaw. Nagpa-progress po. Progressive po tayo. Ang revelation po, kahit ang kabuuang revelasyon ng Diyos ay nasa Biblia na, naitala na, wala nang, hindi ka na pwedeng magdagdag bawas dyan. Ano? Nandiyan na po, the complete revelation of God. Pero tayo po, hindi pa po natin nakukuha ang complete. Kailangan po nagpa-progress po tayo sa revelation ng Diyos sa atin, especially personally. Ano? Kinakailangan umaangat po ang kanyang, nilay down na po ng Diyos ang kanyang complete revelation. Nasa Bible na po. Nandiyan pa po ang Holy Spirit. Ano? Natutulungan tayo. Kaya, habang tayo po ay nagtutuloy-tuloy, kinakailangan nagpa-progress po. May tinatawag po tayong progressive revelation. Anong ibig sabihin? Kulang ba ang nasa Bible? Hindi po. Kasi tayo po yun. Kinakailangan nagpa-progress po ang ating pagkaunawa, pagkaalam, doon po sa revelation ng Panginoon. Because doon po nakadepende ang ating galawan. The discipline na i-apply po natin sa buhay, doon po nakadepende. Kaya kung anong level po ang nakuha nyong revelation, knowledge from the Lord, hanggang doon din po ang i-apply po nyong discipline, control, self-restraint. Yung inyong paggalaw, paggawa ay hanggang doon din po, mga kapatid. So kinakailan umaangat po. Kasi nga, hindi natin nakukuha sa isang tinginan lamang. Kinakailangan sa tanang buhay natin, ma-exhaust natin ang buhay nito para maunawaan natin. At hindi pa po talaga 100% makukuha natin. May mga bagay sa buhay na ito na mga katanungan natin na doon lamang magiging malinaw kapag nakaharap na natin ang Diyos. Kapag tayo nakuhulagpos na, dito sa nagbibigay ng limitasyon sa atin, this house, ito pong kaisipang may limitasyon. Kapag tayo po ay nakahulagpos na dito, umalis na dito mga kapatid, doon magkakaroon po ng completeness. Maunawa na po natin ang lahat-lahat, mga kapatid. Hindi na po tayo subject sa pumipigil sa atin. Dito po tayo sa house na to. So yan po. Progress will carried forward by a series of dazzling vision. Victor Hugo sabi niya, 1864. So napakatagal na. Nung sinabi niya ito. So tingnan nyo. Yung progress. So yung malaking kinalaman ng vision doon sa iyong progress. Kaya, kasi nagsusumikap ka because of that vision. You have that dream.
Kaya nagsusumikap ka, like yung isang ordinaryong estudyante, nagsusumikap siya. Kaya meron siyang progress because it is carried forward by the vision, dream, na meron siyang taglay-taglay, mga kapatid. And remember, that vision and dream is within you. It's not outside of you. Hindi ito nanggagaling sa ibang tao, nasasabihin sa iyo, ganyan, ganyan. Hindi. It's within you. Kinakailangang tuklasin mo, discoverin mo. Kasi as we begin to discover yung pong nilagay ng Diyos sa atin, wow, grabe po. Yan. Stay connected with Him, the source. Pag ikaw, napakahalaga na yung connection mo sa Diyos na i-strengthen para yung channel magiging malinaw. Ano? Pag disconnected ka, walang dadaloy. Wala kang masasagap. Ano? Lalabo ang vision, lalabo ang dream. Lalabo ang kanyang plano sa buhay mo, ang purpose. Makikarried away ka ng mga bagay sa mundong ito. Lalamunin ka ng mga sasabihin sa iyo, ganito dapat ang mangyari sa buhay mo. Ano? Madidisalign ka, malalayo ka doon sa gusto ni Lord mangyari sa buhay mo. Kaya dapat patatagin po natin, patibayin po natin ang ating relasyon, connection sa Kanya. Ano man ang mangyari, dapat lalo po itong tumitibay, umiigting, mga kapatid. Kasi ang mundong ito, lalamunin niya yung gusto ni Lord na mangyari sa ating buhay. Ano pa po sabi dito, mga kapatid? The future belongs to those who see the possibilities before they become obvious. Yes. That's faith. Ano? Vision and faith, mga kapatid. Hindi pa nangyayari, hindi pa nakikita. Pero, mga kapatid, it will come to pass. Because of the vision and faith, ano, yung pananampalataya, yung pangitain. So magkakaroon po ng realization, it will become obvious. It will come to reality. Makikita. That's faith. So, gaano po kahalaga ang pananampalataya sa pangitain? No, sabi pa po sa Hebrews 11, yung po sinasabi diyan. Hindi mo pa nararamdaman, hindi mo pa nakikita, pero you believe. You believe. Mga kapatid. So, sino po ang mananagumpay? Sino po sa future, sa kinabukasan, ang mananagumpay? Yung may vision. Yung may pananampalataya. Ano? Kasi may nakikita po silang maganda sa bukas. Nakikita po nila yon. Positibo po sila. Hindi po nakikita yung, alam nyo, sa dream, sa vision, very seldom na pinakikita ng Diyos yung mga bad things. Like in the life of Joseph. Hindi po sinabi ng Diyos kay Joseph na siya ay halos patayin ng mga kapatid. Inihulog sa balon, papatayin. Hindi po pinakita ng Diyos kay Joseph na siya ay magiging slave sa Egypt, sa pamamahay ni Potiphar. Hindi pinakita kay Joseph na siya ay mabablockmail, masiset up, at siya ay makukulong. Hindi pinakita yon. Ano, mga kapatid? So, anong pinakita sa kanya? Yumuyo ko yung mga kiss ng kanya mga kapatid, pati yung sa tatay niya, nanay niya, yumuyo ko, yung kanya tumayo sa gitna, yumuyo ko sila. Yung inaning trigo na binigkis nila, yung kanya tumayo sa gitna. Yung po pinakita yon sa dream. Pero yung dadaanan, hindi po. Yes. Kasi pag pinakita po sa atin, hindi na tayo tutuloy. Kaya kung meron ka mang nararanasan na bad things, hindi mo ina-expect, dapat magpatuloy ka. Because yung layunin ng Diyos, walang makakaharang doon. Walang makakaharang. As long as hindi ka bibigay. Hindi ka susuko. Kapag ikaw determinado ka, walang sino man, walang ano makakaharang doon sa layunin ng Diyos sa buhay mo. Sino lang makakapigil doon? Sino lang ang makakagawa upang ito ay hindi magkaroon ng katuparan? Tayo, sarili natin. Sa magandang plano ng Diyos sa buhay natin, sino lang ang pwedeng pumigil? Satan, kanyang kampon, ang kadiliman. Hindi po kayang pigilan yan.
This world, hindi po. Sino lang? Tayo. Tayo lang. Tayo lang po. Yan po ang binigay ng Diyos sa tao na hindi niya pwedeng bawiin. Free will. The freedom. Free will, mga kapatid. So gamitin po natin yan upang iugnay, i-align po yung buhay natin doon sa magandang layunin ng Diyos. Get to know God. He's our source. Patuloy po nating tuklasin ang maganda, mahiwaga, malawak, kapanapanabik na kanyang plano, layunin sa ating buhay. Dahil ito po, dito po tayo nilalang ng Diyos. Dahil po dyan tayo nilalang ng Diyos, mga kapatid. Ano po ang sabi ni Paul nung siya po'y nakaharap, dinala sa Roma, house arrest po siya, naka-house arrest po siya. So, pwede po siyang lumabas, na house arrest po siya, dinala sa Roma. Siya po iniharap kay King Agrippa ng Roman Empire. Ang sabi niya, sa Acts 26 verse 19, dahil naging malinaw po kay Paul ang pangitain na ibinigay ng Diyos. Sabi niya, I was not disobedient unto heavenly vision. Ito po ang sabi ni Paul. Kaya kahit siya po ay naka-house arrest, meron po siyang opportunity. At alam nyo, yung mga matataas ang katungkulang ito, mga hari, mga emperor sa Roma, mga dignitaries nandoon, napahayagan po niya ng magandang layunin ng Diyos. Nagkaroon po siya ng pagkakataon upang mag-testify sa harapan nila. Mahaba po yung discourse nila doon, mahaba po yung kanyang talumpati doon. Kung babasahin po nyo sa Acts bago po mag-end, yung Acts, makikita po nyo yung binanggit po ni Pablo doon. So hindi po siya disobedient doon sa vision, heavenly vision na binigay po siya ng Diyos. Klaro po sa kanya kung ano pong pinagagawa ng Diyos. Kaya si Paul po natapos ang buhay niya with flying colors. Hindi po madali, mahirap po talaga. Pero depende po yan sa level ng katawagan mo. Pag malawak, mataas ang calling mo, na ipapagawa sa iyo ng Diyos, mabigat ang dadaanan natin. Marami kasi gusto yung title, mataas, malawak ang coverage, ang influensya, pero ayaw naman dumaan doon sa process. Pag mataas po, katulad ni Joseph, mabigat din po ang dadaanan. Depende po yan sa kung saan ka ilalagay ni Lord, mga kapatid. May katapat po yan na discipline, at mga testing na dadaanan po natin. So si Pablo po, matindi po ang kanyang dinaanan, pero hindi po siya disobedient doon sa heavenly vision na ibinigay po ng Diyos. Yan sabi po ni John, dito po sa John, banggitin po muna po natin yung Japanese proverb po dito. Meron pong proverbs yung Japanese. Mga Hapon, may mga gandang kawikaan din po ang mga Hapon eh. Ang sabi po ng Japanese proverb po dito, vision without action, ang pangitain na walang gawa, ito po ay pangangarap ng gising, daydream. Nangangarap ka lang ng gising. May pangitain ka man pero walang gawa. Hindi nilapatan ng gawa. Nangangarap lang ng gising yan. Pero yung gawa na walang pangitain, ito po ay bangungot. Opo. Yan po ang sabi ng Japanese proverb. Kaya mahalaga po yung vision tsaka yung deeds, yung action. Lalapatan po talaga. Kasi, sabihin, may pangarap ako, may dream ako, ganito. Pero iba naman po ginagawa. Pangarap kong maging matagumpay, pangarap kong okay yung kalusugan ko this year. Pero anong ginagawa niya? Kain ng bawal. Taliwas. Lihis. Gusto ko umayos ang pamilya namin. Gusto ko umayos ang buhay ko. So dapat lalapatan po yun ng action. Tutugma. Kasi, destructive po yun. Bangungot po yun. Pag-action without vision. Sige ka ng sige, madadali ka. Saan patutungo? Kaya may iba, magre-retire na lang. Puro gawa, puro trabaho, action, pero parang hindi fulfilled ang buhay. Because they forgot about the vision, the dream of God. So parang hindi fulfilled ang buhay nila. At ang iba'y pangarap ay, pag nag-retire, uupo na lang doon sa tumba-tumba.
Ganun, maganda bang buhay pag ganon? Yung magre-retiro ka, uupo ka na lang doon may narinig akong ganyan eh. Sabi ko, ang lungkot naman ang buhay ng ganon. After your retirement, uupo ka doon sa tumba-tumba, paugoy-ugoy ka na lang doon. Ha? Will you enjoy life like that? For me, hanggat may lakas ako na binibigyan ng Diyos, hindi buong buhay ko, i-spend ko doon sa uupo sa tumba-tumba. Tumba-tumba. Kasi may dinisenyo, may plano ng Diyos para sa atin. Hanggang sa huling hininga ng buhay natin. Matindi po. Kaya lang dahil medyo malabo po yung vision, yung dream, hindi may kakailangan na may mga taong ganon. Parang ang pangarap ay ganon na lang. Meron pa ba ditong ganon? Pag nag-senior na, uupo na lang sa tumba-tumba. Abay, doon pa lang sa katawagan tumba-tumba, madali kang matumba doon. Kasi tumba-tumba nga eh. Tumba-tumba. Ano? Kaya natutuwa po tayo dito, mga senior natin dito. Kahit ang iba'y talagang nahihirapan, talagang pinipilit nila pumunta ng cell group, pumunta dito sa church, palakpakan natin ang mga seniors. Hallelujah. Amen. Lalo nga silang lumalakas eh. Dati hila-hila yung paa. Ngayon, hindi na. Okay na. Kasi si Lord naghihimala. Amen. Naniniwala po ba kayo? Kapag yung buhay ginagamit doon sa layunin ng Diyos, pagpapalain ng Diyos. Amen. Pag ang buhay hindi ginamit para sa layunin ng Diyos, ano po mangyayari? Mga kapatid. So, pwede pong pagpapalo ng Diyos. Lalo na kung taliwas, labag doon sa ginugusto ng Panginoon. Ano? So mahalaga po yung vision saka yung action. Applying the discipline in your life, doon sa dinidream mo, binivision mo, i-apply mo yon. Gusto ko tumibay ako kay Lord. Hallelujah. Gusto ko yung love ni Lord talagang managana sa buhay ko. Ano? Pinagpe-pray ba yun? Hindi po. Ina-apply yan. Because it's within you. Nananahan na ang Holy Spirit sa iyo. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, totoong ikaw ay nagkaroon ng buhay, bagong kapanganakan. So, kinakailang ilabas mo. Ito na yung pagkakataon na magpasensya ka, self-control, magtimpi ka. Hindi yan pinagpe-pray. Panginoon, sige na Lord, lumaba ng pasensya ko Lord. Grabe, mababatukan ko na to Lord. Lord, papatulang ko na to sa Facebook. Sige ka. Ganun pa di ba? Hindi. Yun na nga yun. Hindi pinagpe-pray yan. Inilalabas yan because it's within you. Dahil ang banal na Espiritu ay nasa iyo na, kaya yung kanyang bunga dapat lumabas. Hindi pinagpe-pray. Ang iba, pinagpe-pray. Pray ng pray. Wala, hindi nangyayari. Kasi hindi nga nila hinahayaang magkaroon ng katupa. Kinakailangan makipag-cooperate ka sa Diyos na ilabas mo. Ilabas mo. Amen. Holy Spirit, tutulungan tayo ng Holy Spirit. Mga kapatid. So, ang sabi po ni John, dito po balik po tayo kay Gospel of John. Sabi po niya, sa John 15 verse 16, You did not choose me, but I choose you and appointed you, that you should go and bear fruit, and that your fruit shall remain, and that whatever you ask of the Father in my name, He may give it you. Mga kapatid. So ito po, mahalaga po yung multiplication. Ano ho? In-appoint po tayo ng Diyos. Ito po, dapat mabuksan po tayo dito. Pwede pong memorize natin yan, pero dapat mabuksan po tayo. Dahil may pinakikita po ang Diyos dyan. Kung paano sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, look up. The harvest is plentiful. Sagana hinog na ang anihin. Sinasabi ng mga alagad, Lord, 4 months pa. Hindi pa. This is not the right time. Pwede yung right time sa atin, hindi yun ang right time kay Lord eh. At yung right time sa Kanya, hindi yun ang right time sa atin. So madalas po yun. Ano ho? Yung timing, mahalaga mga kapatid, dapat makuha natin, makita natin yung sinasabi ng Diyos, pinakikita ng Diyos. Sabi niya dito, mga kapatid, so hindi lang po tayo magpo-focus doon sa appointment. Pinili po tayo, inordain tayo, inappoint tayo. Pero
mag-focus din po tayo doon na go, bear fruit. So konektado rin po ito sa kanina, sa 4:35, mamunga. And that your fruit should remain. So yung pong mga nawiwin, naanyayahan sa Panginoon, kinakailangan sila'y manatili kay Lord. Sila'y mapatatag, mapatibay sila. And then, tuloy-tuloy ang cycle of multiplication. Expansion ng kaharian ng Diyos sa mga kapatid. Ito po ang pinakikita ng Diyos. Hindi po, alam nyo, ang ating pananampalataya, hindi po yung ritual o program. Kinakailangan yung relasyon po, relasyon. Maranasan po talaga natin, we belong to the family of God. Yun po yun. Maranasan po natin. Hindi po institutional. Hindi po organizational. Tayo po bilang katawan ni Kristo, living organism. Pag walang sakit, kusang lumalago. Kusang magmo-multiply, mamumunga pag walang sakit. Kaya nga po, inaayos po tayo ni Lord, inaayos po ang buhay natin dahil may kanya-kanya po tayong mga sakit. Kinakailangang ma-redeem, ma-renew, ma-restore yung health. Pag may problema, unhealthy, yon ang magiging dahilan para hindi magbunga, para hindi mag-multiply. So tayo po ay living organism. Kusa po yan. Pag walang problema po yung tinanim natin puno, na itanim siya sa magandang lupa, at siya ay talagang nandiyan po yung sunlight, siya po ay naaalaga maigi. Yung puno ng mangga, tiyak to, mamumunga. Regular yang mamumunga. Mamumunga yan. Kasi wala po siyang pero pag yan may maninira, yan ay sinira. May maninira, so unti-unting yung natutuyo na yung mga sanga niya. Parang yung kamatayan nagpapasimula ng pumasok sa kanya. May mga maninira. So pag may mga maninira, yung kasalanan po kasi, kahit gaano kaliit, pag nakapasok sa buhay natin, hindi natin talaga yan sinuko sa Panginoon. Pwede yang parang maninira. Maliit lang, hindi masyadong kita. Pero sisirain niya mula doon sa loob. Kaya maapektuhan po yung ating fruitfulness. Tayo po ay nilikha ng Diyos, talagang fruitful po tayo. Disenyo po sa atin. Kusa po tayong mamumunga. Kinakailangan po lamang tayo po ay matransform. Mabago na mabago. Maayos ng maayos. Ang sabi po ng salita ng Diyos. Lastly, mga kapatid, this is the prayer of our Lord Jesus Christ. Prayer po niya. Ang sabi po niya sa Matthew 9:37, then he said to his disciples, kasi nakita po niya yung lipos ng problema, talagang yung mga tao, talagang hindi mo alam, yung mga tao walang direksyon, nakita ni Jesus in that village. Kaya sabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin. Katulad din po doon sa John chapter 4:35, ngunit kukunti ang manggagawa. Ang sabi niya, therefore, ask the Lord of the harvest to send out workers into his harvest field. Hindi po tao ang Lord of the harvest. It's Him. He is the Lord of the harvest. Ang lahat ng naaani natin, naanyayahan, nawiwin, nai-invite, nababahagi ng salita ng Diyos, hindi po sa atin. He is the owner. Basta Lord, owner yan. Kaya may tinatawag tayong landlord. Anong ibig sabihin nun? Siya ang may-ari. Landlord. Landlord. So, siya po ang may-ari. Pag Lord, He's the owner. Siya ang may-ari. So, sino man. Kaya, hindi tayo ang may-ari. Kahit sabihin mo, akong pastor niyan, ako ang cell leader niya, hindi tayo ang may-ari. Siya ang may-ari. He is the Lord of the harvest. So, ang totoong workers sa kaharian ng Diyos, yung nag-i-involve sa harvest. Yan po. Yung nag-i-involve po, sumasali sa harvest, nag-aani. Yan po ang matatawag na workers sa Bible. Workers sa kingdom. Kaya pag kayo po'y kasama sa pag-aani, pagbabahagi ng gospel of the kingdom, kayo po'y nag-i-invite, binabahagi po yung ginagawa ni Lord sa inyo, kahit po sa simpleng pamamaraan, you are involved, kasama po kayo sa workers in the kingdom. Amen.
So, sad to say, yung pong mga kumakamay lang, hindi po workers in the kingdom. Pero somewhat ito po ay nakakadagdag upang gandahan yung ambience. Yung ambience doon po sa area na katulad po dito, hindi ma-consider na workers ang mga nasa worship team kung hindi sila involved sa harvest. Pero somewhat, they added features po sila. Nakakadagdag po sila ng ganda ng ambience sa lugar dahil yung mga awitan, nalilid po tayo sa pagpupuri, pagsamba sa mga tugtugan. Yun po yun. Pero hindi po automatic na sila po ay workers if they are not involved doon po sa pagwiwi ng kaluluwa. Pero kung involved po sila, like karamihan po dito, involved po sa campus ministry, sa cell group, no, sa youth, at nagtutulong-tulong po sila sa team para makapag-invite, may bahagi pong ginagawa ng Diyos. Especially po yung campus ministry natin. Wow, dami pong ma-harvest po talaga. And for us this year po mga kapatid, get ready because it's harvest time. Kaya nihanda po natin sarili natin. Tayo po ay may Daniel's Fast, 21 days, January 11 to 31. Preparation, prayer and fasting. Disciplining our body sa ating pong detoxifying, nagde-detox po tayo, tinatanggal yung mga toxic, physically, mentally, emotionally, spiritually. So nagde-detox po tayo because we are preparing ourselves, mga kapatid, because meron po tayong harvest. Meron po tayong Holy Week encounter na yung ma-harvest, mga kapatid, campus o outside of campus, sa mga cell group, mga bahay-bahay, ay ililid po natin para po sila magkaroon ng experience po ng encounter sa ating Panginoon Yesus. So kaya tayo po ay merong preparation. So for us this year, tinitingnan po natin na meron pong harvest dito po sa UPC Bignay. Amen. Amen. Meron pong harvest. Nakikita po ba niyo yun? Depende po yan sa inyo nakikita. Pero nakikita ko po, meron pong harvest this year, mga kapatid. Sa first quarter pa lang, mga kapatid, kasi yung Holy Week po ngayon, pumasok po ng last week of March. March 28, 29, 30, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria. So yung po, encounter po yon. Tiyak po ang harvest po natin. Especially po sa campus, mga kapatid. So tuloy-tuloy po natin itong ipag-pray. Magpapas po tayo ngayon, 21 days, mga kapatid, upang yung environment po, mga kapatid. Sa pagtatanim, napakahalaga na healed yung lupa, good soil. Marami pong lupain ngayon dahil na poison, kung ano-anong mga binaon, itinapon, mga kapatid, hindi po nakakapag-produce ng magandang pananim. Like yung pong ating lupain doon, yung lupa ng church na binilong, 1,000 square meter, napasin ko, kahit anong pagtatanim, mamunga man yung tinanim, payat, di maganda. Kasi yung healing process sa lupa, dahil matagal yung lupa na tinambakan ng mga marurumi, pinaglibingan ng mga patay na hayop, pinagtapunan ng mga basura, so hindi pa po siya good soil. Kaya napakahalaga po ng preparation sa soil, sa puso ng tao. Para pag tinanim natin yung seed, the Word of God, handa po yung heart. Marami po, hasik tanim ng tanim, pero dahil hindi na i-prepare yung heart, hindi good soil, ano nangyayari doon sa seed? Trample lang. Pinuluputan. Hindi po nag-progress, hindi po namunga. Napakahalaga po nung healing process, preparing the land, preparing the heart of the people. Kaya meron po tayong 21 days. As we prepare ourselves, we are praying also, nagpapas tayo para sa puso ng mga tao na gusto natin na sila ay makasama sa kaharian ng Diyos. Ma-prepare din po yung heart nila. Kasi kailangan po may season of healing and preparation sa heart. Kung paano sa lupain, mahalaga po yun, mga kapatid. So pinapasok po natin yan yung strategy. Kaya, ang Diyos po'y nananawagan, kailangan pa po ng maraming manggagawa.
Tuloy-tuloy po yung prayer ng Panginoon na pray to the Lord of the harvest. Pero ang sinasabihan niya mga alagad, sila na yon prospect na workers. Pero sila, alam niyo, hindi namimilit. Hindi siya namimilit. Ang sinabi niya sa mga alagad, pray to the Lord of the harvest. Pero ang katugunan sa prayer nila, sila mismo. As we pray, mga kapatid, ang katugunan sa prayer natin ay tayo mismo. Pag nanalangin tayo, Panginoon, baguhin mo po ang asawa ko. Ang katugunan doon, ikaw na nanalangin. Magbago ka sa sarili mo. Yes. Ang unang katugunan sa dinadalangin natin ay tayo. Panginoon, nawa magkaroon po ng kapayapaan sa bahay namin. Ang unang katugunan, ikaw. Panginoon, nawa Panginoon, umayos na po ang aming cell group, Panginoon. Ang unang katugunan, yung nananalangin. Ang sabi ni Lord, pray to the Lord of the harvest. Sabi niya sa mga alagad niya, that He will send more workers. Sila ang unang prospect sa workers. At nangyari naman, mga kapatid, yung mga disciple niya, doon nagpasimula ang paglaganap ng kaharian ng Diyos. Kaya as we pray, stand today, habang tayo tumatayo ngayon,